Perfect mornings po! Pakitago na lamang ang aking identity sa pangalang Mil, 31 years old. Gusto ko lang po ibahagi ang buhay ko ngayon. May partner po ako at 16 years na po kami. Live-in po ang setup namin. May 5 po kaming anak. Sa tagal na namin nagsasama, syempre po kasama na rin sa plano namin ang kasal. Kaso hindi po namin yan magawa. Paano naman po kasi kasal pa rin siya sa una niyang asawa. At sa totoo lang, gusto ko rin naman na makasal kami. Tinatamaan nga po ako sa tuwing magsisimba kami at mapag-uusapan ng mga nagsasamang hindi pa rin kasal. Kaso Ma'am Cheryl, budget po ang wala kami. Ang mahal ng annulment, dagdag niyo pa po ang malaking problema namin. Mayroon kasi akong dinadaing sa kalusugan. May cancer po ako at nagkikimo ngayon. Iniisip ko, uunahin ko ba yung kasal dahil yun ang sinasabi ng salita ng Diyos o iintindihin ko muna itong sakit ko ngayon? Hintayin ko po ang masasabi nyo sa problema ko, Miss Cheryl and Pastor Dave. Salamat po at perfect mornings. Pastor Dave, gaano kahalaga ang makasal sa harap ng Panginoon? Paano nito napagtitibay ang pagsasama? Ang pagsasama mag-asawa kasi, yan po ay Diyos ang may akda niyan. Kaya ang Diyos po ang nagbigay ng mga batas patungkol sa pagsasama mag-asawa. At dahil po ito ay ang Diyos ang may akda ng pagsasama yan, nais ng Diyos na ito, pagsasama ito magsimula sa isang tipanan sa kanyang harapan na may mga saksi na magpapatibay na magiging tapat sila sa isa't isa hanggang kamatayan. Kasi ang pag-aasawa po sa Biblia, sa mata po ng Diyos, ay isang covenant, no? Or isang tipanan na ang makakaputo lang ng tipanan na yan ay kamatayan. Ganun po yung covenant. So, nais ng Diyos na kailangan magtibay muna sila ng pangako sa isa't isa sa harapan ng Diyos. Kaya sabi nga ng ating Panginoon Jesus sa Matthew 19, ang pinag-isa ng Diyos, huwag paghiwalayin ng sinuman. So yung pagsasamang pag-aasawa, hindi po ang pastor o yung pare o yung husgado ang nagpapaisa sa kanila. Ang Diyos ang nagpapaisa sa kanila. At paano pinag-iisa ng Diyos ang lalaki at babae sa pag-aasawa ay una-una dahil sila ay gumawa ng panata sa Diyos. So there was may approval ng Diyos ang kanilang pagsasama kasi bunga ito na isang sumpaang banal sa harapan ng Diyos na tinanggap niya at dahil dyan, kanya ay pinintulutan ang pagsasama yan. Siya ang may akda niyan. So pag walang ganyang sumpaang banal o tipanan sa harapan ng Diyos, hindi niya kinikilala yung pagsasama niyan. Pagsasama na yan na katanggap-tanggap sa kanya. Kaya hindi po niya bibigyan ang kanyang buong pagpapala sa pagsasamang yan. So, kaya may consequences yan kasi ang tawag dyan sa Biblia ay immorality kasi any act of sex outside of the marriage bond is called by the Bible immorality. Yung salitang porneia sa wikang Griego, where we get the word pornography, no? So, immoral po yan sa mata ng Diyos. Kaya yan po ay meron pong yung consequences. At malimit po dyan. Sa anak, minsan nauulit yan. Kung may live-in sa isang generation, sa aking experience sa counselor, live-in din yung mga sumusunod na yung kasalanan na nadilipat sa sunod na generation, pati yung mga consequences niyan. Pero ang Diyos po mahabagin. Yes, amen. Yan ang pagpapa natin. Sige. Ayun nga po, gusto ko doon ipasok, no? Komplikado yung sitwasyon ngayon. Komplikado na nung una, naging mas mahirap pa rin yung sitwasyon nila ngayon, ano? Doon makikita nyo po natin sa letter po ni Mil na gusto nila magpakasal. O, gusto nilang makuha ang basbas ng Panginoon. At siguro naman doon sa 16 years na pagsasama nila at 5 na yung anak. Not just 1, not just 2, but 5 children, no? And hanggang ngayon ay buo sila as isang pamilya. Yun nga lang, kahit gustuhin nila magpakasal, ang naghahadlang ay hindi pa annulled itong kanyang kinakasama ngayon. So, tapos tinamaan pa siya ng cancer at nagkikimo ngayon. So,
Paano kaya po mababasbasan ng Panginoon ang kanilang relasyon? Pastor Dave, ano yung dapat niyang gawin gayong may sakit nga po siya? Unang-una siyempre kasi kailangan niya rin ang tulong ng Diyos sa pagpapagaling niya sa kanyang cancer, di ba? Iba talaga pag ang Diyos na magitan dyan, malaking pag-asa na pwede pa siyang makarecover, no? Pero ang Diyos may sariling plano para sa lahat sa atin. Pero ang unang pwede niyang gawin, sana silang mag-asawa, lumapit sa Diyos, humingi ng tawad sa kanilang pagsasama na walang basbas ng Diyos kasi wala nga silang ginawang tipanan sa harapan niya. At hilingin ng kagalingan sa kanyang sakit. Kasi alam tayo naman kasi tulad ng story ni Jacob, di ba? Inamin niya na hindi siya karapat-dapat kasi alam niya nakasala siya. Pero dahil tumawag sa Diyos at sa Diyos siya kumapit, binago ng Diyos yung puso ng kanyang kuya na imbes na patayin siya, pinatawad siya, no? So, yung consequences natin kuminsan, pwede pang baguhin ng Diyos kung tayo ay magsisisi at humingi ng tawad. So, una-una pa yung paghingi ng tawad sa Diyos. At the same time, dahil nga yung kasalanan ay yung pagsisiping na anyway sa 16 years na sila pagsasama at may 5 anak, pwede mo na siguro nilang iwasan ng pagsisiping at hanggang sa magkaroon ng pagkakasal sa kanila. Meron silang option. Matagal talaga yung annulment, no? At magastos talaga yan. Pero may option sila. Depende yan sa lalapitan nila, no? Sa isang pastor o isang pare, no? Kasi ang meron tayong tinatawag na religious ceremony, no? Religious ceremony na ginagampanan ng church. Tulad po ng Catholic Church, may sarili silang mga batas patungkol sa mga ganyan. So may separation tayo ng church and state dyan. Pero of course, lahat ng kasal dapat nakarehistro sa government. Kasi mahalaga yon for legality, legal protection. Pero may kapangyarihan ang church na magkasal, no? Na kahit hindi nakarehistro agad sa gobyerno. Pero dahil batas po yan ng bansa, kailangan irehistro talaga yung lahat ng kasal, ano? Para sa protection rin ng mga anak at saka lahat ng kanilang mga tawag dito, mga obligasyon, no, sa lipunan. Mahalaga po yung ang approval po ng gobyerno sa kanilang pagsasama. Pero meron rin po mga religious weddings. Depende na yan sa madalapitan nilang pastor kasi isisahin mo na yung history ng relasyon ng asawa niya sa original na asawa at yung kalagayan ng relasyon ng asawa niya sa original ng asawa. Pwede magkaroon ng counseling at maaari ang pastor magkaroon ng sarili ng desisyon na pumayag sa isang religious ceremony, no? Tapos later on saka i-register pag na-approve na ang kanilang annulment, no? Although hindi lahat ng pastor pinapractice yan. Pero that's one option lang kung papayag yung makakausap nilang pastor. Pero mahalaga yung pagsisisi nila at yung i-work towards the annulment hanggang sa ma-approve ito at sila yung makasal talaga. So, depende rin yan sa mata ng Diyos. Depende kasi yan sa katayuan ng relasyon ng asawa niya sa dating asawa. Medyo komplikado yan. Kailangan ng counseling. Neil, salamat sa tapang mo ha at tandaan mo, hindi ka hinuhusgahan ng Diyos. Mahal ka niya. Oo, mahalaga ang kasal sa harap ng Panginoon, katulad nga po ng paalala sa atin ni Pastor Dave. Pero sa pinagdadaanan mong sakit ngayon, hindi ka niya dinadagdagan ng bigat. Inaakay ka niya. Unahin mo ang kalusugan mo habang nagpapagaling ka. Pwede niyong siguro unti-unting ayusin ang sitwasyon niyo sa Panginoon. At sa partner mo, panahon ito para panindigan ang pagmamahal at itama ang dapat itama. Sa tamang panahon, darating din ang basbas. At sa ating lahat, bago humusga, mas piliin nating umunawa at manalangin. Mil, hindi ka nag-iisa. May Diyos na kasama mo sa laban na ito. O dito po tayo mga kapatid sa second letter sender po natin na itago natin sa pangalang Cedric. Perfect mornings po, Pastor Dave at Ma'am Cheryl. Pakitago na lamang po ako sa pagkakakilanlan ko. 40 years old na ako. Overseas Filipino worker po ako sa Singapore. Simula nung 2012, ako naging OFW. 26 years old po ako nang maging English teacher sa abroad. Kagaya rin po ng kwento ng ibang kababayan natin, hirap sa buhay ang nagdala sa akin dito.
Sa totoo lang, feeling ko, ang aga kong tumanda dahil sa responsibilidad sa mga magulang ko at 2 nakababatang kapatid. Kaso bilang mahirap, wala naman po akong choice kundi ang kumayod. Housewife po ang nanay ko, tricycle driver si tatay. Iba ang abot ko kina tatay at nanay. Iba rin ang abot kong baon sa mga kapatid ko. Iba rin ang inaabot ko sa mga kaanak namin. Iniisip ko lang sa mga panahon na yon, at least ako ang tumutulong. Hindi ako ang tinutulungan. Kaso nabaliktad po ang kwento. Isang araw biglang nagbago ang pakiramdam ko. Nagsimula sa pananakit ng tiyan, pagiging bloated, hanggang sa nagsusuka na ako. To cut the long story short, nagkaroon ako ng malalang problema sa liver. Kinailangan kong umuwi ng Pilipinas dahil nahihirapan na rin akong kumilos mag-isa. Nahihiya ako noon kina nanay at tatay dahil paano ang panggastos namin. At alam niyo po kung anong nakakasama ng loob? Lahat ng mga kamag-anak namin na tinulungan ko, hindi man lang nangamusta. Kung sila, isang salita lang sa akin noon, binibigay ko na agad ang pera. Ngayon, nakailang salita na ako pero walang dumarating na tulong mula sa kanila. Nakakalungkot. Sobra yung mga bukas palad mong tinulungan para bang tinalikuran ako ngayon. Bahala na ang Panginoon sa kanila. Sa mga kagaya ko naman pong OFW dumadaan ngayon sa matinding karamdaman, kapit lamang po tayo. Dasal lang lagi sa may kapal. Maraming salamat po sa Perfect Morning sa pagbibigay ng venue na makapag-share po kami ng kwento. Malaking tulong na po yung nalabas ko ang bigat ng aking dibdib at alam kong may nakikinig. More powers sa programa nyo. Thank you sa iyo, Cedric. Ang lungkot, Pastor Dave, ang lungkot ng kwento ni Cedric, ano? Ano pong masasabi nyo dito sa, ako at talagang naramdaman ko yung paano ba, pagkalungkot at pagkaawa, dahil hindi mo maramdaman na na naging madamot siya. Go ahead, Pastor Dave. Talaga na malungkot kasi although nangyayari talaga yan, no? Minsan kung sino pa yung mga natulungan mo, pag ikaw nangangailangan, walang pinabalik na pagtulong din, ano? Pero yun, no? Tulad din naman sinabi ng salita ng Diyos sa atin na pag-aralan today, ano mang itananim mo iyong anihin. Kung maganda yung tinanim mo, ang Diyos po ang magbabalik na sa iyo sa ibang paraan, no? Una, babatiin kita, Cedric, no? Bayani ka talaga. You are magiting na lalaki ka dahil pinarangalan mo yung magulang mo. Hindi po makakalimutan ng Diyos yan. Okay? Pinarangalan mo magulang mo at sabi nga sa Biblia, pag ipinarangalan mo magulang, ikaw ay pagkakalooban ng Diyos ng mahabang buhay. At the same time, bibigyan ka rin niya ng matiwasay na pamumuhay. At siyempre, dumarating sa buhay natin lahat ang mga pagsubok tulad ng dinadanas mo. No? Lahat po tayo dyan, whether ikaw ay nakasala or namuhay na matuwid tulad ni Job. No? Nakasakit rin si Job kahit anong tuwid ng buhay niya kasi pagsubok po ng Diyos yun para ipatunay ang kanyang katapatan sa Diyos at pagpapakumbaba sa atin. So, manawag ka lang sa Lord. Lahat ng ginawa mo na pagtulong mo sa kapwa mo, nakalista yun sa listahan ng Diyos at babalikan ka niya. Papakitaan ka niya ng habag at hayaan mo, tama yung sabi mo, bahala ng Diyos sa kanila. Wag mo na silang habulin, kundi unawain mo ang Diyos na lulugod sa iyo kasi napakita ka ng pagmamahal sa iyong magulang, sa iyong mga kamag-anak. So, maghintay ka lang, darating ang pagtugon ng Diyos sa iyo. At ako'y panalangin ko rin para sa iyo na gumaling ka diyan sa sakit mo na yan. Pakalooban ka ng Diyos ng kagalingan na makabalik ka sa normal mong pamumuhay sa biyaya niya. No? Walang imposible sa Diyos. At pangalawa, na lahat ng mga pangarap mo para sa sarili mo rin, sa pamilya mo, ay pagkakaloob sa ng Diyos. Ang pabor ng Diyos ay sumaiyo dahil sa iyong pinakitang pag-ibig at pagparangal sa magulang mo. Marami, katulad nga ng sinasabi ni Cedric, maraming ganito ang sitwasyon sa buhay. Breadwinner hindi lamang ng core na family, talagang buong angkan. At ganun tayo mga Pilipino, nasa kultura natin, yan ang kinalakihan natin, na mapagbigay tayo sa ating mga mahal sa buhay. Pero
Paalala, ano ba ang paalala rin ng Panginoon? Ukol po sa pagbibigay, sa hangganan ng pagbibigay. Kasi si Cedric talagang bigay lang ng bigay sa pamilya at ilang kaanak. Na ngayon, siya ang nangangailangan. Wala ka namang makuha in return. Pero more of, may sinasabi rin po ba ang Panginoon na, oo, maging mapagbigay ka, pero may hangganan? Well, sa Galatians 6:9, mababasa natin doon na huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Walang masama na sa paggawa ng mabuti kahit hindi ka binabalikan sapagkat ginagawa mo yan hindi lang para sa tao. Ginagawa mo rin alang-alang sa Diyos na nag-utos sa atin na mahalin natin kapwa natin at lalo na yung pag-sustento mo sa magulang mo ay utos ng Diyos yan, pagpaparangal sa magulang yan. Sabi nga dito sa ating teksto, sapagkat kung hindi tayo manghihina, darating ang panahon na tayo mag-aani ng tama, ng maganda. So, hinahambol ka lang ng Lord Ryan ng Cedric para tulad ni Jacob, masyado siyang malakas, di ba? Pinilay siya ng Diyos Yung yung problema niya, masyado siya malakas, kaya nagagawa niya lahat yung gusto niya kahit hindi tama. Pero nung pinilay siya ng Diyos, wala na siyang choice kundi kumapit na lang talaga kay Lord. Doon siya pinakumbaba ng Diyos. Kasi mayabang si Jacob dahil believe siya sa kanyang kakayahan. Pero doon pinanghina siya ng Diyos. Yun yung ginagawa sa atin. Pag tayo pinagpadaan sa mga ganyang pagsubok, lalo na sakit, ako minsan ginagamit ng Lord para pakumbabain tayo. Para tayo makilala natin ating pangangailangan sa Kanya. Na tumawag tayo sa Kanya because sa dulo, lahat ng mga nang bagay sa buhay ay biyaya ang nagmumula sa Diyos. At sa dulo, sa Diyos naman tayo haharap, hindi naman sa tao. At siya rin magbibigay sa atin ng kantimpala sa ating mga ginawang tama. Pero ang pinakamahalaga at sulagat sa Cedric is that isuko mo buhay mo sa ating Panginoong si Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas at Panginoon. Dahil doon, mararanasan mo, ipapamala sa iyo ng Diyos ang pag-ibig niya sa iyo at ang kanyang pagbibiyaya lalo na sa iyong karamdaman ngayon. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Okay? Tumawag ka lang sa ating Panginoong Hesus. Magtiwala ka sa Kanya na siya ang iyong tagapagligtas. Amen. Amen. Kapatid, ramdam namin ang sakit mo, Cedric. Ang hirap na ikaw yung laging nagbibigay. Pero nung ikaw na, yung nangangailangan nga, parang wala nang bumalik. Pero tandaan mo ito, hindi sayang ang kabutihan mo. Nakita yan ng Panginoon. Katulad na nabanggit kanina ni Pastor Dave, sabi sa Galatia chapter 6 verse 9, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, may aanihin ka rin. Pero may paalala rin ng Panginoon. Ang pagmamahal may karunungan. Hindi ibig sabihin ng pagtulong ay ubos ka na. Sa mga breadwinner, okay lang magbigay pero matutong magtira para sa sarili. Mag-set ng hangganan. Hindi yan pagdadamot, kundi tamang pag-aalaga sa sarili. At kapatid, sa pinagdadaanan mong sakit, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Baka ito ang panahon na siya naman ang magpahinga sa iyo at magpakita ng kanyang pag-aaruga sa ibang paraan. Hindi man bumalik ang tulong ng tao, hindi ka kalilimutan ng Diyos. Magpakatatag ka, Cedric, ha? At palagi ka namin isasama sa aming dasal.